dish na naman ang lulutuin natin. At kailangan din naman natin na mag-iba naman ng dish. Matagal ko nang hindi ginagawa itong mga kataba. Dati ko itong pinapa-order at ibinibenta. Pero nabisi si Mama Taba. Marami rin naging pakinabang sa akin itong aking recipe na to. Embutido, mga kataba. Gagawa tayo ng embutido. Tapos, ito yung mga ingredients, no? Meron tayong giniling, no? Depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong gawin. So, sa akin naman, mahigit, kulang-kulang 1/2 kilo to. Tapos, meron tayong bawang sibuyas, pinagsama ko na. Isang egg, pang-coat natin, para magsama-sama siya kumapit. Kasama nung breadcrumbs, mga kataba. Mix na to kasi may natira pa ako dun sa isang breadcrumbs. Tapos, pwede kayong gumamit ng milk. Ako hindi na kasi, alam nyo naman. Pwede naman tayong hindi gumamit ng milk para lang i-mix dun sa breadcrumbs. Ihahalo na natin yan dito kasama ng egg. Kaya hindi na ako gumagamit ng milk. Kasi magbabind din yun. Ibig kong sabihin, para mas madali siyang kumapit. Kaya minsan gumagamit tayo ng milk. At mas malasa rin. Pero malasa naman yung ginagawa natin. So yan. At meron naman tayo ditong bell pepper kasama ng, pinagsama ko na yung spring onion, patatas, pasas, pineapple tidbits. Siniwa ko ng malalait yung pineapple tidbits, mga kataba. Tapos, carrots, at meron din tayong pampalaman. Yan, meron tayong hard-boiled egg. Hiniwa ko siya ng paislant, kasi yan ang ipampapalaman natin. Kasama ng cheese, at saka hotdog. At meron din tayong margarine. Pwedeng butter, mga kataba. Andun na yung foil, naka-ready na yung foil. Yan. Iniready ko na kasi para mamaya puro ano na lang ang gagawin natin. Puro pagbabalot. Tapos, meron tayong mga pampalasa na salt and pepper. Kasama ng, ay hindi ko na isali yung ano. Sige, isasama na lang natin, mga kataba. Oyster sauce. Tapos yan, mix-mix lang yung ingredients. O, lagay na natin yung bawang sibuyas. Lagay na natin yung maliliit lang ang hiwa, mga kataba. Hindi na ako gumamit ng food processor. Kasi, alam nyo na, parang hindi masyadong makalat dahil hindi naman ito masyadong marami. Tapos, lagay na natin yung, naglagay ko na yung patatas, carrots naman. Yan. Sama natin yan. Tapos, ilagay natin tong bell pepper kasama nung spring onion. Yan. Mix-mix lang naman to. Tapos, ilagay natin tong pasas kasama ng pineapple tidbits. Yan. At, maglagay tayo ng mga pampalasa muna. Paminta. Yan, ganyan. Dagdagan natin para mas malasa. Maglagay tayo ng pampalasa na Ajinomoto. Tapos, salt. Yan. Ganon karami munang salt. Yan. Iodization, mga kataba. Pwede rin naman kahit anong salt. Tapos, so yung binanggit ko kanina, idadagdag natin yung oyster sauce. Yan. Ito po yung mainit. Dahil nandito lang sa tabi ang ating wrap. At madali lang natin makuha yung ingredients. Yan. Tataktak ko pa yan mamaya. Pero may kasama siyang oyster sauce. Haluin natin para sumama yung ibang ingredients. Yan. Malinis ang kamay ko. At nagmukha lang may dagta dahil gawa ng kangkong. Ilagay na natin tong breadcrumbs. Yan. At kasama ng itlog. Sabi ko naman sa inyo, magbabind dyan. Yan. Halu-haluin natin. Yan. Balikan nyo ako pag nahalo ko na totally. Oh. Balik-balik tayo. Kukuha ko ng kutsarang matigas. Yan. Para mas mahalo siya totally na halong-halo. Yan. Na-mix ko na yung mixture natin. I-rest nyo lang mga 30 minutes para lumasa pa siya. No, bago tayo maglagay sa foil. Tapos, maglagay tayo ng
konting amount ng margarine or butter, mga kataba. Yan. Tapos, maglagay tayo ng ating mixture. Yan. Depende sa inyo gaano karami o gaano kakapal. No, sa akin naman yung tamang-tama lang para madaling maluto. Hindi masyadong makapal. Isasalang ano natin to ng mga maglagay tayo ng hotdog. Isasalang natin mga 30 to 40 minutes. I-steam natin. Maglagay tayo ng egg. Mga 3. At maglagay tayo ng cheese. Yan. Saka natin ayan, ikutin. Yan. 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 Ganun lang mga kataba. Yung dulo pinipress natin. Dahan-dahan lang para hindi mabutas ang foil. Alam nyo naman. Yan. 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 At i-close natin papunta doon. Yan. Para masiksik siya. Yan. Ganun lang. Yan. Ulit-ulit lang mga kataba hanggang sa maubos natin yung mixture. Yan. Ganun lang. Yan. Naibalot ko na sa foil mga kataba. Nakagawa tayo ng 8. No? Yung mga almost na 1/2 na giniling at kasama na ng mga ingredients. Yan ang nagawa natin. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. Tapos, meron na tayong nakasalang dito sa steamer. Kasi nakapagpakulo na ako kanina. Nagsalang muna ako ng 4. No, para hindi naman masyadong siksikan. 2 batch na tig-4. So, yun mga kataba. Balikan natin mga after 30 to 40 minutes. Pabayaan lang natin siya mag-steam na mag-steam. Meron tayo ditong kangkong. Gagawa naman tayo ng kangkong chips. Meron tayong flour. Pwede kayong gumamit ng mix ng flour at saka cornstarch. Kasi sabi ko naman nga, mga affordable pero crispy pa rin to. Flour ang ginamit ko dito. Naglagay ako ng mga 3/4 na flour. Kung ano lang yung maubos nung mixture natin dito sa kangkong. No, nahugasan ko na rin yung kangkong. Tapos dito, naglagay na ako dito ng garlic powder, salt and pepper, tsaka konting Ajinomoto, at maglagay tayo ng egg. Yan. Yan. Tapos, meron tayo ditong malamig na tubig para maging crispy. Sinama ko yung yelo. No? Yan. Yan. Haluin natin. Yan. Balikan nyo ako pag nahalo ko na at maganda na yung consistency. Yung consistency na hindi masyadong malapot at hindi rin naman masyadong malabnaw. Yan. Pwede na tayong magsalang. Meron na tayo naka-ready na kawali. Coat natin yung ating kangkong. Yan. At maglagay na tayo dito sa ating kawali. Yan. Mahina lang ang apoy. Tinatanggal ko yung merong napapasama na hindi masyadong maganda. Pero nahugasan na natin yan totally. Yan. 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 Kinamay ko na pero malinis na malinis ang aking kamay. Ayan. Sabi nung anak ko, wow ma. Ayan. Kasi madalang lang akong gumawa ng ganito. Dahil, alam nyo naman ang mama. Very busy. Ayan. Ganyan muna karami yung makakahinga siya. Parang pag-ibig lang yan. Kung kailangan nating bigyan ng space. Diba? Pag-ibig. Sagot. Subagot naman.
Yan, balikan natin. Sinalang ko na yung second batch mga kataba. At dito naman nilagay ko na yung naluto natin. No? Yan mga kataba. Tignan nyo mga kataba, oh. Oh. Crispy. No? Gagawa naman tayo ng sausawan. Sarap. Balikan nyo ako mga kataba. Naluto ko na yung crispy kangkong natin mga kataba. No, halos maubos na ng mga bata. Tapos dito, nagtira ako ng konting mixture. No, meron pa nga ako natirang kangkong, hindi ko lang nilahat. Pwede na ba yan bukas. Pero dito, sinama ko yung fishball. At isasalang yan natin dito. Yan. Yan. Sama na natin yan. 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 Homemade embutido mga kataba. Pwede nyong ipangtinda mga kataba at affordable naman ang mga ingredients at pwedeng maraming magawa. Depende lang sa ating nagluluto. Yan. Sinamahan naman natin ng crispy kangkong chips mga kataba. Flour lang yan mga kataba at malamig na tubig. Mas maganda lagyan nyo ng yelo para crispy yung kangkong. Yung natira nating mixture, sinamahan naman natin ng fishball. At may kasama na rin sausawan para sa crispy kangkong at sa ating fishball. Yan ang ating magkakapares. Embutido, crispy kangkong chips at fishball. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panunood at bye!